Mga carbs, yung pagkain ng mga prutas na mayaman sa fiber ay napatunayang nakakabawas ng panganib ng diverticular disease o yung mga sakit sa ating bituka. Sa Pilipinas, tinatayang 14% ng mga pasyenteng sumasailalim sa colonoscopy ay may diverticulosis. At para sa iba pang impormasyon kaugnay ng sakit na ito, makakasama po natin live dito sa studio si Doc Via Galban. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Via. Good morning, Sir Audrey, Miss Diana, at sa lahat po ng manonood. Rise and shine po. Welcome back at paganda ng paganda si Oh, Dr. my. Via. Alright, Doc. Okay, tell us about this diverticulosis. At saka, meron din yung diverticulitis eh. Ano bang pagkakaiba itong dalawang ito? Oh, yes, Miss Diane, magkasama yan. Parang twins yan palagi, Okay. si diverticulosis at diverticulitis. Ang pinagkakaiba nila, no, is inflammation. Okay, so explain muna natin kung ano yung diverticulosis. So, yung diverticulosis is yung sakit or yung condition na dinidescribe na ang isang tao ay may or nag-develop ng diverticula. Ano nga ba ang diverticula? Diverticula, no, is or happens when your large intestine, no, yung bituka mo, no, has some sort of a weakness dun sa wall niya. Parang humihina yung wall. Ang nangyayari, parang nagkakaroon ng pouches yung large intestine natin. More specifically, no, yung part ng intestine natin, large intestine na tinatawag yung sigmoid colon. Dito yan sa left part ng body natin. So, ang diverticulosis, no, ay yung sakit or yung condition kapag ikaw ay nagde-develop ng mga diverticula or yung mga sacs, yung mga pouches doon sa large intestines mo. Nagiging diverticulitis siya kapag yung pouches na yun ay na-inflame na maga. Yun. So yun yung pagkakaiba ng diverticulosis and diverticulitis. Pag itis, quick Inflamed fact lang, na. inflammation yun. Pag kunyari nakakarinig tayo ng may mga itis, appendicitis, usually it means inflammation. Okay. Para sa isang meron nito, ano po yung pakiramdam nun? Tsaka ano ba yung dahilan? Bakit namamagayan? Bakit nagkakaroon ng pamamaga o infection sa mga diverticula? Okay, no? So, ang infection, ang pinaka-common na risk factor, ang pinaka-common na sanhi na tinitingnan natin would usually be, no, either nagkakaroon ng infection, no? Minsan, kasi nga may pouch, no? Pwedeng magkakaroon ng build-up dyan ng bacteria, pwedeng magkaroon ng nana or pus sa loob, no? Pwedeng magkaroon ng ganun. And usually, yun yung mga tinitingnan nating mga causes, no? Ang pinaka-risk dito, of course, no, kapag yung diet natin hindi ganun ka taas yung fiber. No? So, kapag nagkakaroon ng infection, no, yun yung nagkukos ng sintomas ng inflammation doon sa diverticula natin. So, pinaka-common pag inflammation no, would be your nilalagnat, no? Nagkakaroon ng pain, no? Pain actually yung pinakaunang sintomas dito sa left side, Yan, no? oo, Kung masakit. appendicitis usually sa right, kasi dito makikita yung appendix natin. Yung diverticulitis, kapag nagkaroon tayo noon, no? Makakaramdam tayo ng pain dito sa left kasi yung affected area, yung affected na part ng large intestine natin, usually nasa left side. Although wag nating i-discount kapag syempre meron tayong stomach pain. Mga ibang sintomas, no, usually nawawalan ng gana, yung iba no, may pagtatae or yung iba constipated, no? Or yung iba no, medyo nahihirapan dumumi, no? But usually pain, changes sa appetite, fever, yun yung mga sintomas ng inflammation or yung diverticulitis. Okay. So, malaking factor yung lifestyle at diet. Oo, no? diet pa rin. Oo, Diet all the pa rin. time. Oo. Okay. So, ano yung pwedeng mga treatment for this? Depende ba kung gano'n nakalala na kailangan i-opera to? Tama, Miss Dayan, no? Ang mangyayari, kapag tayo ay may diverticulitis, titingnan muna natin kung mild, moderate, or severe ito. Dun sa mga mild, no, usually, hydration, we recommend soft diets. No? Okay. Sabaw lang, oo, ganyan. Okay. yung sabaw, soups, no? And of course, kasi, ang pinaka-tinitingnan nating sanhi, no, would be infection, no, bacteria, no? Nagbibigay tayo ng antibiotics. No? Kapag moderate, no, minsan na-admit sila, hindi naman natin kailangan agad i-surgery, minsan nag-IV lang ng antibiotics, no? And then mas intensive lang na gamutan, no? Pero kapag severe na, doon natin kino-consider yung
surgery para matanggal. Mhm. Okay. Kung mild lamang yung taglay na diverticulitis, gaya nung napabalita na sakit ng Pangulo, no? Delikado pa rin po ba ito at ano pong dapat gawin sa ganung sitwasyon? Kung light lang naman. Oo, that's a very good question, Sir Audrey. No? Kasi ang diverticulitis may mga complications yan kapag hindi naagapan or kapag lumala, no, naging severe siya. No? Ang pinaka-tinitingnan natin na complication, no, would be sepsis kasi nga kapag hindi na-treat yung infection, hindi naagapan yung bacteria, no, hindi namatay yung bacteria, pwedeng kumalat, no, yung bacteria, magkaroon ng sepsis. No. Another would be no, magkakaroon ng abscess, no, lalaki yung pus, lalaki yung nana doon sa tiyan natin. No. Pwedeng maaring mabutas, no, magasgasan yung walls or yung walls ng ating large intestines. Another no, would be yung tinatawag na fistula. Yung fistula is nagkakaroon ng connection ng isang part ng organ natin sa sa isang organ ng katawan, maaaring sa stomach, sa ibang intestine. No? Kapag may fistula na, pwedeng magkaroon ng sharing no, ng bacteria. So, yun yung mga ayaw natin, yun yung gusto nating i-avoid. Kaya natin binabantayan na yung diverticulitis, kapag mild siya, nagbibigay agad tayo ng supportive treatment at antibiotics. Okay. So, ang importante dito, agad na ma-determine mong meron ka, maagapan at huwag Yes. lumala. Pero again, ano yung pakiramdam? Mahapdi po ba yung left Masakit. dito? Masakit. Oo. May pain talaga, May pain discomfort. talaga, sharp pain. Yes, it's ganyan. sharp pain, no? Kasi minsan, ang ano namin, no, ang mga differential namin, yung iniisip namin kapag nakakita kami ng mga regional pain sa katawan, no, would be either appendicitis or diverticulitis. okay. Pag medyo nasa left, yung reklamo ng pasyente, yung kino-consider namin is diverticulitis. Okay. Kasi nga, yung sigmoid colon, na kung saan usually nakikita ang mga diverticula, doon na form sa left side siya. Okay. So, Oo. pag nakaramdam ka na ng sakit dito sa kaliwa, magpa-check ka na agad, pumunta ka na sa oo. doktor para Usually, makasigurado ka. yes. Okay, kailangan colonoscopy after ng treatment ng Yes, no? antibiotics? Oo. Yung diagnosis dito, of course, no, clinical pa rin, tinitingnan namin, no, tinatanong namin kung saan masakit na area, no, nag-abdominal exam, no. Usually, ang kapag acute, no, kapag nagkakaroon ng flare, no, intense yung pain, no, hindi mo na kami nagko-colonoscopy. Okay. We usually do CT scan just to confirm, no. Yung colonoscopy happens after, especially kapag yung treatment natin doesn't involve surgery. No? So we assess kung kamusta yung colon, no? If it needs further treatment or it needs monitoring. So colonoscopy is essential after yung management or after natin ma-treat siya. No? Or even kahit na magkaroon ng surgery, no? It's important pa rin na ma-check. How frequent yan, Doc? Kasi kailangan, kung tuloy-tuloy yung monitoring baka bumalik, ganun ba yun, Doc? Yes, no, depende, no, of course, on, depende din sa age. No? Usually, pag mas may risk factor ka, yung risk factor dito, ages 40 to 50, mas prone tayo to develop diverticulas. No? Of course, kapag tayo ay medyo malaki, no, medyo yung BMI natin nasa overweight or obese, no, mas frequent pag ganun, no? Especially kapag na-diagnose na may diverticulitis or may diverticulosis. No, mas frequent yun. But, of course, no, after surgery or after treatment, we recommend na magpa-monitoring agad through colonoscopy. Bawal na rin ng alcohol pag may ganun. Sa Alcohol, kalalakihan. smoking Bawal. is actually a risk factor. No? Oh. So, smoking, pinagbabawal talaga yun. Alcohol, if pwedeng i-avoid, we avoid. So ano ito? Kailangan magbawas ng timbang, Doc? Yes, oo, Okay. kasi ang tinitingnan nating risk factor, no, is low fiber na diet, wala ka masyadong gulay, wala ka masyadong prutas sa diet mo, no. Number 2, your age, of course, no. Number 3, kapag sa pamilya mo meron ng nagkaroon ng diverticulitis. Okay. Yun, pwede yung maging risk factor, no? And obesity, kasi usually, tied talaga, itong sakit na to ay tied or associated sa diet. ng Pero isang nagkakaroon din yung mga payat eh. Hindi naman, halimbawa ang ating Pangulo, hindi naman malaking hindi tao. parang hindi dahil hindi exclusion, no? Dahil payat ka normal yung BMI mo, hindi ka na pwedeng magkaroon ng diverticulitis. Another risk factor is your age Your pa rin. age.
And then your oo. diet, no? Paano ba to, Doc? Kasi kumari hindi ka man nakakaramdam ng pain. Pero siyempre, kumari meron na nagkaroon sa pamilya mo, gusto mong i-monitor. Meron ka bang pwedeng gawing preventive measure? or Preventive checking? measure would usually be, no, especially kapag tumungtong na tayo sa edad na 40s, 50s, Oo, yan, lapit na tayo we do dyan. colonoscopy. Colonoscopy. Colonoscopy talaga. Okay. Ayan. Para ma-check na rin yung ibang problems that we have dito sa gut health natin. Ayan. Important yun. Especially kapag may family history. Ayan. Alam mo talaga pag kay quarantine na, no? Kailangan mo talaga magpa-check. Wala kang choice. Yan. Para makaiwas sa mga sakit na to. Malayo pa naman kayo. Malapit na, no? Ako malayo pa talaga. Malayo pa naman. Excuse me. Naingatan natin ang ating sikmura dahil ang daming nangyayari dyan eh. Kapag mali yung pinapasok o wala tayong disiplina, so nilalagay natin sa tiyan natin. Totoo. So, hawak-hawak. Absorb ng katawan natin yung nilalagay natin sa tiyan Oo, natin. sabi nga, imbis na maintenance medicine, ay mati ka na lang mag-maintain ng mga masustansyang pagkain para makaiwas sa mga sakit. Thanks, Doc Mia Galman. Thank Maraming you. salamat. Thank you, Miss Diane, Sir Audrey. Maraming salamat po.